Isipin mong makita ang iyong pangalan na binubura mismo ng kamay ng Diyos mula sa aklat ng buhay. Hindi ito isang malayong talinghaga ni isang alamat na nawala sa panahon. Ito ay isang tunay na pangyayari. Nakasulat sa banal na kasulatan, may pangalan, may mukha, at may walang hanggang kahihinatnan. Isang lalaking pinagpala ng lahat, pangako, lahi, tadhana, ngunit sa isang iglap binura siya ng may lalang ng sansinukob. Hindi dahil sa pagkakamali, hindi dahil sa aksidente, kundi sa isang direktang pasiya ng Diyos, tiyak, walang balikan. Sa video na ito, malalaman mo kung sino siya, ano ang kanyang ginawa, at bakit kumilos ang Diyos ng ganoon katindi. Ngunit higit pa roon, mauunawaan mo kung bakit ang kwentong ito ay hindi natapos sa kanya. Sapagkat ang parehong panganib na bumagsak sa kanya ay patuloy na umiikot sa ating henerasyon, nagkukubli sa maliliit na kilos na kayang magbura ng pangalan mula sa langit. Isulat mo ngayon sa mga komento. Nais kong manatili sa aklat ng buhay. Ang simpleng pahayag na ito ay isang deklarasyong espiritual. Ipinapahayag nito ang pananampalataya, inaayos ang puso at inihahanda ka para sa susunod na katotohanan. Sapagkat ang iyong maririnig ay hindi lang lumang kasaysayan, ito ay isang agarang babala para sa kasalukuyan at sino mang may taingang espiritual, makinig. Upang maunawaan kung bakit binura ng Diyos ang isang pangalan mula sa kanyang sariling aklat, kailangan nating bumalik sa simula. Bago pa ang mga propeta, bago ang mga hari, bago pa man isinulat ang kautusan. Ipanahon yun ng mga patriarka, isang panahong hinuhubog ng mga tipang espiritual na bumubuo ng walang hanggang tadhana. Sa panahong iyon, lumitaw si Juda, isa sa 12 anak ni Jacob. Tuwirang inapo ni Abraham ang ama ng pananampalataya. Si Juda ay tagapagdala ng isang dakilang pangako. Mula sa kanyang lahi ay isisilang ang Mesyas, ang tagapagligtas ng sanlibutan. Ngunit doon nagsimulang lumihis ang landas. Sa kadahilan ng hindi binanggit ng kasulatan, humiwalay si Juda sa kanyang mga kapatid at nanirahan sa mga Kananeo. Isang bayang kilala sa idolatriya, karumihan at mga bulok na gawi espiritual. Doon siya nag-asawa ng anak ni Sua, isang Kananeo. Mukhang maliit na detalye, ngunit ito ay isang espiritual na bitak. Ipinag-utos ng Diyos na huwag makihalubilo ang lahi ng pangako sa mga mamamayan ng lupain, hindi dahil sa lahi, kundi para sa kabanalan. Mula sa unyong iyon ipinanganak si ang panganay, ang tagapagmana, ang tagapagdala ng pagpapala. Lahat ay handa upang magpatuloy ang pangako. Ngunit may nangyaring kadiliman. Mahiwaga ang teksto. Si panganay ni Juda, ay masama sa paningin ng Panginoon, kaya't pinatay siya ng Panginoon. Walang paliwanag, walang detalye, tanging katahimikan. Isang katahimikan na sumisigaw, sapagkat kung ang Diyos na mahabagin, makatarungan at mapagpahinuhod ay kumilos ng ganoon, ibig sabihin ay nilampasan ni ang hangganang tanging ang Diyos lamang ang nakakakita. Ang pangalang ay nangangahulugang mapagbantay, ngunit siya mismo ay hindi nagbantay. Ang lalaking dapat sanang nag-ingat ng layunin ay natulog sa espiritu. Sabi ng ilan, ang kanyang kasalanan ay may kinalaman sa karumihan o sa lihim na idolatriya. Ang iba'y naniniwalang siya ay naging hadlang sa plano ng Diyos. Hindi natin alam at marahil hindi natin kailangang malaman. Ang katahimikan ay sinadya. Isa itong salamin na ipinapatong sa atin upang itanong, ano sa akin ang maaaring ituring na masama sa paningin ng Diyos? Sapagkat ang panganib ay hindi laging nasa hayagang kasalanan, kundi sa pusong nagtatago sa likod ng anyo ng kabanalan. Pinatay si isang espiritual na operasyon ng Diyos upang linisin ang linya ng pangako. Ngunit hindi doon natapos ang kwento. Pumalit ang ikalawang anak, si Onan. Ayon sa batas ng Levirato, tungkulin niyang bigyan ng anak si Tamar, ang balo ng kanyang kapatid, upang mapanatili ang pangalan ng pamilya. Ngunit hinangad ni Onan ang kaligayahan, hindi ang layunin. Nakipisan siya kay Tamar, ngunit itinapon ang kanyang binhi sa lupa, tumatanggi sa pananagutan.
Gusto niyang magmukhang masunurin, ngunit lihim na sinisira ang plano ng Diyos. At muli isinulat ng kasulatan, ang kanyang ginagawa ay masama sa paningin ng Panginoon. Kaya't pinatay rin siya. Hindi nabibighani ang Diyos sa panlabas na anyo. Si Onan ay kumakatawan sa mga taong gumaganap ng tungkuling espiritual, ng kalahati lamang, mga lingkod kapag maginhawa, ngunit mga taksil kapag lihim. Ang kanyang kasalanan ay pagkukunwari. Nais niya ang pagpapala, ngunit ayaw niyang magdusa. Gusto niyang kilalanin, ngunit ayaw niyang magpakumbaba. At ang hatol ay dumating, mabilis, tahimik, tiyak. Hanggang ngayon, marami pa ring nabubuhay tulad ni Onan. Nag-aalay ng papuri, ngunit walang puso. Naglilingkod, ngunit lihim na tumatanggi sa kalooban ng Diyos. Namatay si at si Onan, tila naputol ang linya ni Huda. Ngunit kapag bigo ang tao, ang Diyos ay gumagawa ng bago. Lumitaw si Tamar, isang babaeng inapi balo ng 2 beses, walang kinabukasan, ngunit pinili ng Diyos upang ibalik ang pangako. Dapat sana'y ibinigay ni Huda ang kanyang bunsong anak, si Sela, ngunit natakot siyang mawalan muli ng anak. Niloko niya si Tamar at tinago ang katotohanan. Matapos maghintay, napagtanto ni Tamar na hindi tutuparin ni Juda ang kanyang pangako. Kaya't gumawa siya ng matapang na hakbang, pinaghalong pananampalataya at desperasyon. Nagbihis siya bilang isang patutot, tinakpan ang mukha at pumwesto sa daan na daraanan ni Juda. Hindi siya nakilala ng lalaki at nakipisan ito sa kanya. Kapalit ng kabayaran, humiling si Tamar ng isang tanda, ang selyo, lubid at tungkod ni Juda, mga sagisag ng kanyang pagkakakilanlan at kapangyarihan. Hindi niya alam, ibinibigay niya ang lahat ng sumisimbolo sa kanyang pagkatao. Nabuntis si Tamar at nang ito'y matuklasan, ipinag-utos ni Juda na siya'y sunugin. Ngunit ipinakita ni Tamar ang mga bagay na tanda at sinabi, sa lalaking may-ari ng mga ito, ako ay nagdadalang tao. Natigilan si Juda. Sa sandaling iyon, bumagsak ang kanyang kapalaluan at sumiklab ang liwanag ng pagsisisi. Sinabi niya, mas matuwid siya kaysa sa akin. Ang babaeng itinakwil ay naging kasangkapan ng pagtubos. Mula sa kahihiyan ay lumitaw ang biyaya, mula sa pagkakamali ay isinilang ang layunin. Ipinanganak ni Tamar ang kambal at habang ipinapanganak, inilabas ng una ang kamay na may pulang sinulid ngunit umurong at ang ikalawa ang lumabas muna. Ang kanyang pangalan, Perez, ibig sabihin ay pagsabog o paglabag. Isang simbolo na kapag sarado na ang daan ng tao, binubuksan ito ng Diyos. Mula kay Perez lalabas si Haring David at sa huli si Hesukristo, anak ng Diyos. Ang batang ruptura ay naging tanda ng muling pagtubos. Sa pamamagitan niya ipinakita ng Diyos na kahit gaano kadilim ang nakaraan, maaari pa rin niyang isulat muli ang tadhana ng sino mang handang sumunod. Ang pangalan ni ay binura, si Onan ay nakalimutan, ngunit si Perez ay nanatiling buhay sa kasaysayan dahil laging bumabangon ang Diyos ng bagong simula. Ang kwentong ito ay hindi lang tungkol sa nakaraan. Ito ay tungkol sa iyo, sa akin, sa bawat kaluluwang may pagkakataong manatiling nakasulat sa aklat ng buhay. Hindi hinihingi ng Diyos ang kasakdalan, hinahanap niya ang katapatan. Si ay nabura dahil sa pagwawalang bahala. Si Onan ay nahatulan dahil sa panlilinlang. Ngunit sina Tamar at Perez ay pinili dahil sa kanilang pananampalataya at tapang. Ngayon, patuloy pang sumusulat ang langit ng mga pangalan at may mga binubura pa rin, hindi dahil sa pagkakamali kundi sa pagpili. Ang pagpiling mamuhay ng malayo sa Diyos, ang pagpiling itago ang kasalanan sa ilalim ng anyo ng kabanalan. Kaya tanungin mo ang iyong sarili, kung magtatapos ngayon ang iyong kwento, babanggitin ba ng langit ang iyong pangalan ng may karangalan o katahimikan? Mabuhay bilang isa na nakaunawa sa tawag. Mabuhay bilang isa na nagnanais, manatiling nakasulat. Kung ang mensaheng ito ay tumimo sa iyong puso, isulat muli sa mga komento, nais kong manatili sa aklat ng buhay. I-like, ibahagi, at ipaalam sa iba ang katotohanan ito.
Sapagkat totoo ang paghuhukom, ngunit bukas pa rin ang biyaya. Ang aklat ay patuloy na sinusulatan at ang Diyos ay patuloy na tumatawag sa mga pangalang hindi sumuko. Naway ang pangalan mo ay isa sa mga iyon. Pagpalain ka ng Diyos.